Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Tagaraw sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay humimlay at nagyakap sabay sa pagsapog ng alon, sabay sa paghuni ng ibon, saksi ay liwanag ng buwan. Isang mainit na hapon Pilipinas. Ang init kahaji. Buti malamig yung boses nila kayo. Kasing lamig ng yelo. Magandang hapon at narito ang headlines na ating balita ngayong 23 ng Abril, araw ng Miyerkules. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At sa ating mga headlines, mga misis, good news. 20 pesos per kilong bigas ibebenta ng National Food Authority. Wow! Nagkatotoo na Mr. President. Bentahan sisimulan sa Visayas ayon kay Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel. Good news yan. Pangulong BBM at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa funeral ni Pope Francis. Crackdown naman laban sa mga vloggers ng fake news. Hindi lulubayan ayon kay NBI Director Jimmy Santiago. Publiko binalaan ng Supreme Court sa Peking Court order sa subpina ng mga scammer. Naku, yung retired justice ng CA, Court of Appeals, kinasuhan sa Supreme Court. Samantala, 200 observers kasado ipadala ng European Union para naman sa darating eleksyon sa May 12. Lumang Philippine Warship BRP Miguel Malvar kasadong palubugin sa RPUS Balikatan exercises. Massacre naman sa 7 katao sa isang panaderya sa Antipolo City. Case closed ayon naman sa PNP. Higit 600 drivers suspendido ang lisensya dahil sa road accidents at droga ayon yan sa LTO. Dagupan City inaasang masasapol ng 45 degrees heat index ngayon. Naku, delikado yung bangus doon. Mayor Belen Fernandez. Nadaing ng walang kalaban-laban. Ayan, 24 na lugar nasa danger level din. Kaya ingat na. Presidential Medal of Merit igagawad kina Nora Honor, Pilita Corrales, Margarita Flores at Gloria Romero. Di ba kasama si Haji? At ngayon sa detalye ng ating mga balita, eto na. Matutupad na ang campaign promise ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibababa ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos kada kilo. Ito'y matapos i-anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Nasisimula na ang bentahan ng bigas na 20 pesos kada kilo sa Visayas region. Sinabi pa ni Laurel na batay sa unang plano tatagal lamang sa Disyembre
o Pebrero ng susunod taon ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Pero pinahayag ng Agriculture Secretary na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing tuloy-tuloy ang programang ito sa iba pang panig ng bansa sa mga susunod pang mga taon. Dapat forever na yan. Correct. Samantala, kasama sa agenda ng 106 Trabaho Party List na mabago ang provincial rate o sweldo ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa partido, makatwira ng nabanggit na hakbang dahil kahit ang mga empleyado sa mga probinsya ay umaaray sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Kaya naman isinusulong ng 106 Trabaho Party List na mabayaran din ng sapat na aumento ang mga kawani sa anumang panig ng bansa. Nangako si nominee Ninay Chavez na tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral at konsultasyon para sa makatarungan na living wage adjustment. Sinabi ni Chavez na dapat na maging balanse ang kalakaran na habang lumalago ang kumpanya ay umaangat din ang sweldo ng kanilang mga empleyado. Samantala, makiramay at dadalo sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa funeral ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Undersecretary Claire Castro, pero hindi na binanggit kung kailan aalis ng bansa ang first couple. Nakatakda ang funeral ng Santo Papa sa Sabado sa St. Peter's Square habang ililipat naman ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica sa Miyerkules. 88 years old si Santo Papa nang pumanaw dahil sa stroke at irreversible heart failure noong April 21, araw ng Lunes. Samantala, binigyan diin ng National Bureau of Investigation na hahabulin nila ang lahat ng nagpapakalat ng peking impormasyon sa social media. Ginawa ni NBI Director Jaime Santiago ang pahayag kasunod ng pagsampa nila ng kaso sa 4 na vlogger dahil sa pagmamanipula ng mga video para maiba ang konteksto. Sabi ni Santiago, hindi lang naman mga vlogger na taga-suporta ng pamilya Duterte ang kanilang hinahabol, kundi lahat na nagpapakalat ng disinformation. Narito si Santiago. Para patunayan ko sa kanila na walang politika dito, meron kaming dadating pa ng mga cases, isasampa, na binablog nila yung fake news nila. For example, si Senator Bato. Arresto ay papailan din namin ng kaso. Para makita ng tao na women business. Ayon kay Santiago, magsisilbing halimbawa ang pagkakaso nila sa 4 na vlogger na seryoso ang NBI sa pagsugpo sa patuloy na paglaganap ng fake news online. Apat lang. Nakabahala itong mga fake news kasi kung minsan. Samantala, nagbabala naman ang Supreme Court sa publikong laban sa mga pekeng order at mga subpoenas na ginagawa ng mga scammers. Ito ang babala ni Chief Justice Alex Jesmundo sa gitna ng pagdami ng mga pekeng notices at mga subpoena na naitala ng Korte Suprema. Ayon sa Chief Justice, huwag basta-basta maniniwala at dapat i-verify muna sa hukuman. Dahil dito humingi na ng tulong ang Supreme Court sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police para imbestigahan din ang mga gumagawa, nag-i-issue ng mga peking orders, decisions at mga subpoena. Samantala, hinihintay pa ng Supreme Court ang sagot ni Attorney Raul Lambino kaugnay ng inisyong show cause order laban sa kanya. Ito'y matapos sabihin ni Lambino sa kanyang Facebook Live noong March 11 na naglabas umano ang korte ng temporary restraining order laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa show cause order sa en-banc session noong April 2, nagdulot ng kalituhan sa publiko ang mapanlinlang na anunsyo
anunsyo ni Lambino hinggil sa mga aksyon ng hukuman. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, wala pang isinusumiting tugon si Lambino. Sa press briefer ng korte noong Abril 8, mayroon lamang 10 araw si Lambino upang depensahan ang sarili sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Samantala, target naman ng COMELEC na makumpleto sa May 1 ang delivery ng mga automatic counting machines na gagamitin sa May 12 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pagsapit ng April 30, lahat ng mga balota at mga ACM o automatic counting machines ay dapat na i-deliver na sa mga Treasurer's Office ng mga LGUs bago ito i-turn over sa mga guro sa unang araw ng buwan ng Mayo. Sinimulan na ipamahagi ng COMELEC ang mga eleksyon ng paraphernalia kahapon, April 22. At itinakda naman sa May 2 hanggang May 8 ang final testing at sealing ng mga balota at ACMs bago ito ihatid ng mga sundalo at mga pulis sa mga voting precincts sa buong bansa. Sa iba pang balita, maaari na magamit ng publiko ang online precinct finder para sa nalalapit na halalan. Hinikayat ng COMELEC ang mga botante na bisitahin ang website sa https://precinctfinder.comelec.gov.ph upang malaman ang kanilang lugar ng botohan at precinct number. Ayon sa komisyon, kailangan lamang ilagay ng mga gumagamit ang ilang personal na impormasyon gaya ng buong pangalan, petsa ng kapanganakan at lugar ng pagpaparehistro upang ma-access ang impormasyon. Batay sa datos ng COMELEC noong Enero 23, may kabuuang 69,673,655 na rehistradong botante ang inaasahang makikilahok sa pambansa at lokal na midterm elections ngayong 2025. Ba't naglulok ang switch ko? Halos 200 delegado ng European Union Election Observation Mission ang darating at mag-oobserba sa nalapit na midterm election sa May 12. Ayon kay Marta Temido, Chief Observer ng nasabing European Union Delegation, layon nilang suriin ang electoral process sa Pilipinas at kung tayo ay sumusunod sa ating saligang batas. Nilinaw ni Temido na narito lamang sila para obserbahan ang pagdaraos natin ng eleksyon at hindi dapat para i-validate ang magiging resulta ng botohan. Matapos na niya ang kanilang assessment sa kung nakasunod ito sa ating saligang batas at international standards, saka sila bubuo ng report bilang mungkay na sa kung paano pa maitataas ang antas ng eleksyon sa Pilipinas. Sa ngayon ay 72 observers na ang na-deploy sa bansa, habang 100 pa ang nakatakdang dumating sa Pilipinas bago ang eleksyon sa May 12. Naku, magpapadala kayo sila sa mga hot spots sa Abra. Ayan. Ay, oo, sa Mindanao. Samantala, pwedeng magsagawa ng bingo at iba pang mga laro ang mga barangay bilang fundraising activity ayon sa Korte Suprema. Sinabi ni Supreme Court spokesperson Camille Ting na bumoto ang Korte ng 11-4 upang itaguyod ang karapatan ng 3 barangay sa Baguio City na magpabingo na hindi nangangailangan ng permit mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Binigyan din rin ng Korte Suprema na mayroong local autonomy ang mga barangay sa ilalim ng konstitusyon na nagpapahintulot sa kanilang magsagawa ng mga aktibidad na mapakikinabangan ng kanilang komunidad. Ipinunto rin ni Ting ang Republic Act 9487 o ang PAGCOR's Charter na nagsasabing ang mga games sa lokal na pamahalaan ay hindi saklaw ng rules ng PAGCOR. Inaresto naman ng PNP sa Region 10 sa Northern Mindanao ang 87 katao
na lubag sa Comelec gun ban mula January 12 hanggang April 20. Ayon kay Chief o kay Major Joanna Navarro, spokesperson ng PNP Region 10, nasamsam din ng pulisya ang 81 na iba't ibang klase ng baril. Nahuli ang mga violators sa iba't ibang checkpoints at ang mga sinasagawang intelligence-driven operations ng PNP sa Northern Mindanao. Samantala, formal ng kinasuhan ng gross misconduct ng Korte Suprema si retired Court of Appeals Justice Isaiah Dikdikan. Ito ay kaugnay ng umunang pagkakasangkot niya sa pagpatay kay Attorney Joey Luis Hui noong Nobyembre 2020 sa Cebu City. Ayon kay Court Administrator Raul Villanueva, ang kaso ay inendorso na ng NBI sa Cebu City Prosecution Office at binigyan ng 10 araw si Dikdikan upang magsumite ng kanyang kasagutan. Pakalungkot naman niya. Justice nasasangkot sa krimen, pagpatay pa. Patayan lakan. Samantala may ituturing ng case solve ang massacre sa isang panaderya sa Barangay Kupang, Antipolo City. Ayon naman sa Rizal Police Provincial Office. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Colonel Felipe Maragun, Provincial Director ng Rizal PNP, na batay sa ebidensya at impormasyon na kalap sa isinagawang investigasyon at sa pahayag mismo ng nahuling suspect. Narito si Colonel Maragun. Base po sa mga ebidensya at information na nag-gather po ng Police Antipolo po, no? At linking itong suspect to krimen and admittedly Opo. Yung krimen na kanyang ginawa at yung mga base rin sa mga ebidensya, no, na nakalap ng ating kapulisan, we can consider this case solved, no, dun sa ng Philippine National Police. Sinabi pa ni Colonel Marago na nasa kustodiya na ng Antipolo Police ang suspect habang inihanda na ang mga dokumento para sa paghain ng kasong 7 counts of murder. Narito muli si Colonel Felipe Maragun. Nandun po siya ngayon sa kustodiya ng Antipolo Component City Police Station. Kasalukuyan pa rin inahanda yung mga dokumento at anytime the day or tomorrow po ay ipafile na po ng Antipolo Police Station yung kasong 7 counts of murder. Samantala, arestado ng Manila Police District ang 2 kidnapper ng isang Chinese national sa Malate, Maynila. Kinilala ni MPD Director Police Brigadier General Benigno Guzman ang mga suspect na sina Rex Chong Sheng Wu, isang Taiwanese national, at si Reynald Salvarez Abian. Ayon sa investigasyon ng MPD, ang biktimang babae ay isang 41 anyos na Chinese national at kasalukuyang naninirahan sa isang condo unit sa P.O. Campos Street, Barangay 719, Malate, Maynila. Batay sa inisyal na report, bago maaresto ang mga suspect ay huling nakita ang biktima na umalis sa kanyang tirahan noong Abril 17 ng gabi. Habang nitong Abril 20 lamang ay napag-alamang pinalaya ng mga hinihinalang kidnapper ang biktima na ibinaba sakay ng Toyota Vios malapit sa isang coffee shop sa SM Sukat, Paranaque, matapos maisagawa ang transaksyon at maibigay ang ransom money. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Lumang barko ng Philippine Navy pasasabugin at palulubugin sa RPUS balikatan exercises. Samantala, mahigit 600 drivers sususpendin ang lisensya dahil sa pagkakasangkot sa mga road accidents at pagkakasangkot sa droga. At Presidential Medal of Merit igagawad ng Pangulong Marcos kina Superstar Nora Honor, Pilita Corrales, Margarita Flores at Gloria Romero. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH
break time! Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:26. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Panig ng bansa Luzon, Visayas, Mindanao. At welcome din sa ating mga brethren sa Freemasonry mula sa iba't ibang bansa. Lalo yung mga galing USA, Canada, Russia at UK. At paalala po ni Most Merciful Ariel Kayanan, mga brethren, ayan, pwede na pong magpa-register ngayon para hindi po siksikan na bukas sa opening ng annual communication ng ating mga kapatid sa Masoneria. At good luck sa ating mga nominees, mga candidates sa pagiging Junior Grand Warden. Abay, good luck sa ating mga candidates. Ayan, mga nominees. Abay, sina Merciful Cornelio Juna Samaniego, Patsa Arbas, Faji Fajardo, Hossein Shamsuddin, Romy Espanto, Victor Co, Merciful Rainier Lorenzo at Merciful Mon Manyala. Good luck, mga brethren. At congrats din sa mga nanalo sa golf tournament na idinaos ng Confederation of Square and Compass Golfers Incorporated sa Campo Aguinaldo. Mamaya ipopost ni Merciful Alex Go ang resulta ng golf tournament, mga brethren. May premyo yan, Lakay. Siyempre, may premyo yan. Congrats. Malaki yan. Ano po, mga ninong? Ayan. Ano bang premyo mo, Merciful Sunny Rason? Mo, Merciful Boy Anyag? At narito na ang detalye ng ating mga balita. Uy, happy birthday nga pala kay Kuyang Namuel Cordero ng TM Calao Masonic Class 136. Kay Kuyang George Sebastian, binabati na mo Merciful Roland Paulino, Noble Luis, Colonel Jun Arias, at happy birthday pa kay Kuyang Bernard Sabado ng LTO, Greg Lalo, Kuyang Deo de Castro at Kuyang Commodore Roy Trinidad, at Kuyang Jose La Chica Jr. at Joanna Cristel Kalanday ng Aurora mula Kuyang Dong Hulipas. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Aba, eto na mga misis, ayan, natupad na rin po sa wakas ang campaign promise ng ating Pangulong Marcos na magiging 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Wow! At alamin natin kung kailan sisimulang ibenta ito sa merkado at hanggang kailan. Forever ba yan, Miss Let? Hanggang nakaupo sa Malacanang ang Pangulong Bonget? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Mukhang ganun, Lakay, dahil wow, nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing pangmatagalan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., balak sana nilang gawin ang programa hanggang Disyembre na maaaring mapalawig hanggang Pebrero ng susunod na taon. Pero nag-utos niya ang Pangulo sa DA na gawin itong tuloy-tuloy hanggang 2028. Narito si Secretary Chu Laurel. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang stretch yan hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ipinaliwanag naman ni Chu Laurel kung bakit sa Visayas unang ilulunsad ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Ito'y dahil marami anyang nangangailangan ito sa rehiyon, bukod pa sa maraming imbak na bigas at palay sa kanilang mga bodega doon. Gayunpaman, tiniyak ng kalihim na ipatutupad ang programa sa buong bansa. Binanggit ni Chu Laurel na batay sa napagkasunduan ay maaaring makabili ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas kada linggo o 40 kilos kada buwan.
Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, sa Pilipinas. Yes, anong klaseng bigas ito? Baka NFA rice yan. Ayan, maganda-ganda ba? Next week, Lakay. Ang inulunsad ay P20. Ayan. At P20 program o 20 pesos rice. May limit ba ang mabibiling bigas sa Miss Let? Oo, yung binanggit ay dapat daw ay 5, yung original ay 5 kilos per week. Pero dun sa napagkasunduan kanina, 10 kilo na kada linggo. Wow. Pwede na, loko yun. Ayan. Sana yung maganda yan. Yan ba yung mabango. Yung mabango, yung masarap. Ayan, na kahit na walang ulam, mabalinan. Kahit na bagoong tsaka asin lang, pwede na. Nagmayatsi ka, oo. Sana ganun, Lakay. Total, kung yung binabanggit ay mga stock na bigas, kasama na rin, Lakay, yung mga bagong ani daw. Kasi kung dati daw, nasa 300,000 tons yung nasa storage nila, nasa 358 tons na ngayon, 358,000. Wow. Abangan natin. At kailan nga pala alis ang first couple sa Vatican, sa burol ng Santo Papa Mislet? Wala pang binanggit, Lakay, pero kinumpirma nga ng Malacanang na makikipaglibing. Ayan, ang first couple. Okay, maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Miss Let mula sa Palasyo at good afternoon sa mga brethren natin sa Justicia Masonic Lands Under Dispensation. Abay, good luck, Warsi Justice Max De Leon. Sana magkaroon na kayo ng number sa Justicia Masonic Lands. Samantala, patuloy na pang-iespiya ng China kinastigo ni Senator Tol Tolentino. Submersible drones na nakuha sa karagatan ng Pilipinas dinala sa Senado. I-detay mo balita, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mayor, kinastigo ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino ang China dahil sa aktibong kanilang pang-iespiya sa Pilipinas. Sa hearing ng Senate Special Committee on Admiralty Zones na kanyang pinamumunuan, sinabi ni Tolentino na lahat ng mga naaresto ng Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation na may mga surveillance equipment ay konektado sa China. Kinuwestiyon ng senador ang ginagawang ito ng China na itinuturing nila ang Pilipinas bilang isang kaibigan. Paulit-ulit na sinasabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nais nilang lalo pang mapagtibay ang pagkakaibigan natin sa kanila. Ngunit iba naman ang kanilang ginagawa. Maliwanag ni Tolentino, magkakaugnay lahat ang mga naunang naaresto ng PNP, NBI at AFP, ganoon din ang mga submersible drone na natatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Giit ng senador, hindi dapat nilalapastangan ng ibang bansa ang ating soberanya. Ipinakita sa hearing kanina ang mga tunay na submersible drone na nakuha sa Masbate, Batanes at Zambales. Binigyang din ni Rear Admiral Roy Trinidad ng Philippine Navy na tip of the iceberg lamang ang mga nakukuha ang mga drone sa tiyak na meron pa sa ibang bahagi ng bansa. Narito si Senador Francis Tol Tolentino. So para may ipakita sa ibang bansa na huwag nyo naman lapastanganin yung soberanya ng Pilipinas. Huwag naman yung panghimasukan at bastusin ang Pilipinas. Yun po yung gustong ipakita natin. At sa pagdinig na ito, marami tayong nailabas na siguro nagulat kayo, pati mall, iniispiyahan kayo. Yung pang-araw-araw nating gawain, kung tip of the iceberg, parang hindi na normal. Bahagi ng pahayag ni Senador Francis. Yes, Mayor. Ilan ba yung nakuhang drone sa submersible drones? Sabi mo meron sa Batanes pa, Masbate at Zambales. Lumalabas parang yung nasa listahan nila parang nasa 6 na, Mayor, ng mga submersible drones. Itong mga nakukuha. Pinakita kanina doon yung kulay dilaw. Ayan, nakita ko sa TV. Kulay itim at saka yung parang yung nakuha daw sa Zambales, yung parang boya, na parang malaking timba. Yung parang egg shape pag ginagamit din pala nga pag-monitor ng China, pero si Rear Admiral Roy Trinidad ay iwas na kumbaga akusahan ang China
Pero dinidiin naman ni Senator Francis Tolentino na lahat naman kasi yung mga yun magkakaugnay at tinitignan puro China ang itinuturo na kumbaga makikinabang sa lahat ng impormasyon na makukuha sa mga operation na ito, Mayor at Ms. Thea. May Chinese markings ba yung mga drones na yan, Raymond? Ang meron Mayor, yung may mga Chinese marking, yung may mga ipinakita sila nung isinailalim daw nila sa masusing pagsusuri, ay kita nila na talaga namang galing sa China itong mga nasabing submersible drones. Dahil birthday nga pala ni Rear Admiral Trinidad kanina, pinutol na yung hearing at ipagpapatuloy daw bukas ng alas 9 ng umaga, Mayor. Aba, Admiral na pala, binati ho kanina Commodore pa Admiral na pala, ayan. Rear Admiral na, Two-Star General na, Mayor si Rear Admiral Ray Trinidad. Yung napakasipag na nagsasalita tungkol dyan sa West Philippine Sea, ay birthday niya ngayon at bukas maririnig muli sila dahil imbitado muli sila sa magpapatuloy na hearing ni Senator Francis Tolentino. Yung mga drones na yan, Raymond, pwede bang na-inspect na ba yan kung may nilalaman ba mga data sa nakuhang mga picture o kaya underwater? At, ano mga impormasyon na nandyan na lakay? Ano mga information na nakuha doon? Yun daw ko ang paliwanag ni Rear Admiral Trinidad, Mayor, yung yellow ay mostly talagang pang-research daw yung ginagawa. Pero yung kulay itim, yun yung nakita nila, mayroong parang may SIM card. Wow. May SIM, kaya yun yung pinagdududahan na nakapagpadala ng impormasyon sa ibang o sa kung sino man yung nagpakawala nito at may hawak ng control na siyang tumatanggap ng anumang impormasyon na nakukuha nito, Mayor at Ms. Thea. Ano naman yung laman ng parang plum, parang turumpo? Ano din daw yun, research equipment, Mayor, na ginagamit din nila kasi ang tinitest daw niya yung salinity at temperature ng tubig. Yung parang timba na yan na nakikita. Kaya ba talagang busy si Senator Tolentino sa investigasyon, pero dapat lang malaking bagay ito para malaman ng ating mga kababayan at siguro paalala na rin sa mga nagpapadala ng mga spy gadgets dito sa ating bansa. Ayun, at yun na nga yung binabanggit at pati yung NBI, mantakin mo, Mayor, pagkakabanggit ng mga taga-NBI kanina, pati para mga mall ay tinatarget nila sa kanilang surveillance, pag-i-espiya at nangangalap ng mga impormasyon kung sino-sino yung mga nag-uusap at nagtitextan habang sila nasa loob ng ating mga shopping malls. May ganun daw pala. Pinapasok nila, dyan din sila tumatambay. Itong mga spy na mga ito. Allah. Akala ko in-spy yan kung magkano ang presyo. Hindi pala. Kung ano na yung pinag-uusapan kumakalap na mga galing naman nila. Ayan, Okay, maraming salamat, Raymond. Si Senador Tolentino ay galing na sa Pampanga kanina dahil may mga naunang event, pero ngayon babalik muli dahil marami pang mga event na itinakda ang alyansa doon sa lalawigan ng Pampanga ngayon at nag-host sa kanila ang mag-inang Governor Delta Pineda at si Nanay Lilia Baby Pineda. Oy, mabigat. Ito si RH28 Raymond. Mabigat ang laban ni sa Pampanga, Raymond, Ayan. Ayun, yun. Kaya kung magandang kung mayroong nangyayari sa local, siyempre ang national interesado sila dahil napakalaking tawag nila isa ding vote-rich province ang lalawigan ng Pampanga. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Okay nga, Rod. Samantala, koalisyon ng mga party list group iminigay ang suporta sa 11 senatorial candidates ng administrasyon.
Ba't 11 lang manang Milky? Bakit kulang yata ng isa? Sinong tinanggal, ha? Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 12. Manang Milky Sikoya Rigonan. Milky, please come in. Lakayateya, buong suportang ibibigay ng Party List Coalition Foundation Incorporated o PCFI sa 11 kandidato sa pagkasenador ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ito ay para may panalo ang official senatorial slate ng administrasyon sa 2025 midterm elections. Ang pagsuporta ay inahayag sa ipinatawag na pulong ni House Speaker Martin Romualdez at dinaluhan ng mahigit 40 miyembro mula sa iba't ibang party list groups. Ayon kay ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co. Gay ng lakas CMD ni Romualdez, susuportahan ng PCFI ang 11 kandidato sa pagkasenador ng Alyansa. Sabi ni Ko, ang koalisyon na aktibong kakampanya sa mga kandidato ng Alyansa para maabot ang grassroots level. Dagdag pa ni Ko, kung nais maramdaman ang mga reforma, kailangan daw ng Malacanang ang mga kaakibat sa Senado sa implementasyon ng mga panukala, programa ng gobyerno. Narito si ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. The PCFI or the Party List Coalition Foundation Incorporated is also stand united in declaring our full and unwavering support for the 11 senatorial candidates of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas of President Ferdinand Bobong R. Marcos. 11 lamang Lakay at Teya dahil Bakit? kung inyong matatandaan ay umalis sa Alyansa si Senator Amy Marcos. Hindi pa rin siya binilang kahit pa paano. Hindi binilang eh. 11 na lang eh. So, umalis kasi siya. So filling the blank na lang. Outside de Colombo na pala si Manang Amy. Umalis kasi siya Lakay at Sister Teya. Ang sabi naman ni Talino at galing ng Pinoy o TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr., ang pagkakaisa sa layunin at direksyon ay mahalaga sa tagumpay ng Bagong Pilipinas. Sa panig ni Barangay Health Workers Party List Representative Angelica Natasha Co, kailangan ng gobyerno ng mga senador na makakaagapay sa pamahalaan, hindi daw ang mga pipigil sa pagbabago. Ako si Nuke Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, ilang lokal na kandidato inisyuhan ng show cause order ng Committee kontra Bigay dahil sa posibleng vote buying. Idetay mong balita, RH29, Boy Gonzales. Boy G. Kaya Lakay Deo, limang local candidate na tumatakbo ngayong midterm election ang inisyuhan ng show cause order ng Committee on Contra Bigay ng COMELEC. Kabilang dito sina Bulalakaw Mayoral candidate Ernilio Villas, Bulalakaw Oriental Mindoro Vice Mayoral candidate Edna Villas, Nueva Ecija Representative Eming Pascual at Palawan 3rd District Congressional candidate Abraham Mitra. Sinirdihan sila ng show cause order si Mitra dahil sa pamimigay ng libreng ticket para sa black screening habang kasamang namahagi ng tig 2,000 piso sina Ernilio at Edna Villas ng Bulalakaw. Sa mga residente naman ng barangay doon, nasilip din ng pangako naman ni Pascual ng mga botante na tulong pinansyal at pagbabayad sa medical expenses ng ilang individual sa palitibalo ng suporta sa darating na eleksyon. Batay sa show cause order, may 3 araw ang mga ito para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat maharap sa election offense o patawan ng disqualification petition. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Standby Juna Di Makutak, Edniel Parrosa at Noche Cacas. Oy, congratulations sa basketball team ng Masonic District NCRF. Aba, sabi ni Colonel Michael Iraula, champion ang NCRF sa basketball. Congrats mga kuyang. Oras Misteya. Kulang-kulang 6 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Mga balita, good afternoon Engineer Sunny Mondehar, Mr. Cesar Lee at Colonel Michael Iraula. Samantala sa ating mga balita, COMELEC,
muling ipinatawag ang hanay ng magkakatunggaling kandidato sa buluan ng Maguindanao del Sur para muling pumirma sa Pledge of Commitment. Ito ba yung Peace Covenant, June? June Di Mahutak, please come in. June. Mayor Lakay, Teya, ilang araw matapos sa isa-ilalim sa COMELEC control ang bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur, muling pinatawag ng COMELEC, PNP at AFP ang hanay ng magkatunggaling kandidato para sa isa pang round ng Peace Covenant signing. Sa presensya ni na Provincial Election Officer Attorney Cadol at Buluan Municipal Election Officer by Mona Lisa Lidasan ng Provincial at Municipal PNP at ng 2nd Mechanized Battalion, ang magkakatunggaling hanay ng mga kandidato ay muling lumagda sa Pledge of Commitment ng mapayapang halalan sa Buluan. Sa impormasyon mula kay Incumbent Municipal Mayor Baby Dats Maudadato, ang naturang Peace Covenant ay mahalaga upang mapapalahanan umano ang lahat ng kandidato na sumunod sa rule of law ng COMELEC at iwasan ng gumawa ng anumang karahasan na mas lalong makakasama ng imahe ng mga taga-Buluan. Sa update naman mula kay Dato King Maudadato na isa sa mga attendee, sa ilalim ng COMELEC control, mananatiling ang mga guro pa rin ang tatayong BIs o BEIs sa Buluan. Sa Bar Media naman, Mayor and Teya, dalawang bayan ang nasa ilalim ng COMELEC control, ang bayan ng Dato Udin Sinswat sa Maguindanao del Norte at ang Buluan sa Maguindanao del Sur. Kaugnay naman sa investigasyon ng pagsabog ng dalawang granada kamakalawa ng gabi sa vicinity ng Buluan Municipal Hall na may isang sugatan, ayon sa Buluan Police Office, identified na umano ang may-ari ng motorsiklong ginamit at identified na rin ang pangalan ng angkas na siyang naghagis ng granada at inihahanda ng mga kasong isasampa ng pulisya. Ang magkatunggaling mayoralty candidate sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur ay sina Dato Ibrahim Jong Maudadato ng UBJP-PSP at JB Martinez ng Al-Ittihad Party. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Mahutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, PNP IAS nakapagtala ng higit 600 reklamo versus police sa unang bahagi ng 2025. Itadalya mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Ms. Teya, umabot na sa 674 na reklamo ang naisasampa laban sa mga abusadong pulis sa loob pa lamang na unang 3 buwan ng 2025. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Dodo Dulay, nakitaan din ang bahagyang pagtaas sa naturang complaints mula 2023 hanggang 2024. Mula kasi sa 1,877 reklamo ng 2 taon ng nakararaan, nakapagtala ang IAS ng kabuang 2,073 complaints sa sumunod na kalendaryo. Sa kabila nito, iginitidulay na 1% lamang ang mga pasaway sa buong hanay ng pambansang pulisya. Hindi umano ito sumasalamin sa 228,000 strong PNP personnel na patuloy umano sa paggampan ng kanilang tungkulin. Idinahilan dinidulay sa isang pulong palitan sa Campo Crame na maaaring bahagyang tumaas ang bilang ng mga natatanggap na reklamo sa mga pulis dahil naman sa mahusay na trabaho ng kanilang tanggapan na magalungkat at rumisolba ng mga kaso. Pangako pa na PNP IAS, tututukan ng naturang 1% ng mga tiwali. Sabisa na rin ang direktiba ng PNP leadership para sa panaiting na pananagutan. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, 7 bahay na abo sa sunog sa Almanzado sa Las Piñas City. Naku, awa naman sila. Noche Kakas, please come in. Noche. Yes, Lakay at Miss Teya, nasunog ang 7 bahay sa Champaca Street, De Castro Compound sa TS2 Subdivision Almanzados sa lungsod ng Las Piñas kanina. Ang sa record ng Barangay Almanzados, sa 11 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Wala namang naitalang sugatan sa insidente sa panayam ng DZRH kay Christy Pizarro. Nagsimula ang aploy dahil sa light materials mabilis na kumalat sa mga katabi pang mga bahay. Dahil sa mainit na panahon, sinasabing sa extension cord dumikit sa bubong ang dahilan ng sunog. Agad namang naapula alas 11:41 kanina na naitala sa first alarm. Samantala, nakahanda na rin ang modular tent ng pamalang lungsod ng Las Piñas para gagamitin sa mga evacuee. Arix 27, Nochikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nochikakas. Bago ang showbiz, gagawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ng Presidential Medal of Merit sina Nora Honor, Pilita Corrales, Margarita Forres at Gloria Romero. Sila ang manatanging personalidad na malaki ang kontribusyon sa Philippine entertainment industry at gastronomy. Ayon sa Malacanang, gaganapin ang paggawad ng parangal sa Rizal Ceremonial Hall ng Malacanang sa May 4, 2025. Showbiz, Miss Thea. Aktres na si Mikey Quintos tagumpay sa kanyang thesis defense. Gagraduate niya sa kolehiyo matapos ang 10 taon. Wow. Idetali mo ang balita, Ano Diyos ng Showbiz. Ano kayang course niya? Oh, lakay. Diyos sa Cruzat. Miss Thea at Lakay, masayang ibinahagi ng actress, TV host na si Mikey Quintos na thesis defendant na siya. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ng actress ang ilang mga kaganapan sa ginawa niyang paghahanda para sa kanyang thesis defense hanggang sa makuha ang kanyang final grade. Makikita sa ilang IG stories ni Mikey ang kanyang kaba bago hanggang sa pag-defend ng kanyang thesis. Dahil dito, proud si Mikey na gagraduate na siya sa kolehiyo after 10 years. Nakatakdang magtapos si Mikey sa Kusong Architecture sa University of Santo Tomas. Matatanaang noong 2021 ay may isang UST student na nag-rant online tungkol sa sikat niyang classmate na nakakakuha ng good grades nang hindi ito pinaghihirapan at sinabi ring walang ambag sa thesis. Hinilaan naman ng netizens na ito ay si Mikey. 2023 nang i-address ni Mikey ang issue at nilinaw na individual at hindi by grupang architecture thesis. Inamin din ng actress na naka-apekto sa kanyang mental health ang kontrobersya. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat. Anong course ni Mikey? Archie Lakay. Architecture. Wow. Sa UST Lakay. Mahilig mag-drawing pala. Kakaspit lang niya sa jowa niya, di ba? Ayan. Tama yan, Miss Thea. Bumawi sa pag-aaral, Lakay. Binuhos sa pag-aaral. Yun. Congratulations. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Josa Cruzat. At paalala ng Grand Lunch sa mga brethren, yung mga nasa biyahe ngayon na nakikinig sa atin. Paalala ni Berosiful Totoy Salazar. Abay, yung mga nasa biyahe, mga brethren, dumiretso na kayo sa World Trade. At pwede na kayo nga magpa-register para hindi na siksikan bukas para sa pagsisimula ng annual communications ng mga members officers ng Free and Accepted Masons of the Philippines. Good luck, mga brethren! Happy birthday muna kay Benisa Lin Xiong. Ay, Benisa, happy birthday. Birthday mo pala, ha? At binabati si Kapitan Rex Kayanong na nanonood sa atin ngayon, ha? Anong merienda natin dyan, Kapa Rex, ha? Labang derby ngayon, ha? At maraming salamat kay sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Magkano, Lakay? Ang palitan ng dolyar ngayon ay nagsara sa halagang 56.54. Aba, tumatatag ang piso, ha? Dahil kahapon ay nagsara sa palitang 56 pesos and 68 centavos. Getting stronger, Lakay. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Ingat. He's my brother.